Magandang araw po mga kabarangay. Welcome po sa ating weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos ang kalagayan. Sana lahat po tayo ay safe. Alam nyo naman po na pinasyalan na naman tayo ng isang matinding bagyo, si Bagyong Uwan. Thankfully, dito sa Barangay San Antonio, very minimal ang epekto ng bagyo, although talagang in-anticipate natin ang kanyang onslaught dito sa ating lugar, particular sa Metro Manila. Pero we're very thankful, kahit buong Metro Manila ay naging very minimal ang epekto ng bagyong Uwan. However, syempre, kami po ay nakikidalamhati muli sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo, particular sa Bicol region at gayon din sa Visayas. So, sa ating mga kababayan, patuloy namin kayong pinagdarasal at nawa ay malagpasan natin itong pagsubok na dumaan na naman sa ating bansa. So, ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So, unang-una, syempre, matagumpay po nating naidaos ang ating annual BSA Employees Intercolor Sports Fest. So, kaya ako naka-jersey ngayon dahil bahagi ito ng mga uniforme ng ating Intercolor Sports Fest. So, nakakatuwa na I think this is our 5th Sports Fest mula nung inumpisahan natin ito noong 2018. Medyo natigil lang tayo nung panahon ng lockdown. Pero ngayon, nakakatuwa na yung 3 categories natin ay very well ang participation ng ating mga empleyado sa basketball, volleyball at gayon din sa pickleball. So, miski ang barangay council natin ay nakiisa din. Yung ilan ay naglaro rin sa ating mga barangay kagawad at sa ating mga SK council ay nakiisa din. So again, congratulations sa mga nanalo. Talagang naging very energetic ang lahat ng ating mga laro sa ating Employee Sports Fest at sa mga gustong bumawi. Bawi tayo next year. Tiyak naman na next year ay magbabalik muli ang ating Employee Sports Fest. So, syempre, nais ko lang din magpasalamat sa mga tumayong referee, mga officiating committee, mga officials. Maraming salamat sa inyong pakikipagtulungan at naging successful ang ating Sports Fest sa taong 2025. At sa Barangay San Antonio, maayos din po nating nailunsad ang ating pagdiriwang ng National Children's Month. So nagkaroon tayo ng launching last weekend at during our launch, nagkaroon tayo ng mga free dental services, meron din tayong free haircut, meron din pa-zumba sa mga bata, meron mga ilang games at nagkaroon ng series of talks patungkol sa wastong nutrition at gayon din sa karapatang pambata. Siyempre, sa taong ito, this is the 33rd National Children's Month, ang naging theme ay kaligtasan at karapatan ng bata ipaglaban. So, asahan niyo po ang patuloy na efforts ng Barangay San Antonio upang ipaglaban natin ang karapatang pambata. So, asahan niyo po, marami pa po tayo mga susunod na mga activities pagdating sa pagdiriwang ng Children's Month. So, antabayanan po natin ito, mga kabarangay. So, syempre, ang aking pagpapasalamat din sa buong Barangay Council sa inyong suporta sa ating Children's Month celebration at syempre sa pangunguna ni Kagawad Pauline Blando at ng kanyang mga staff. At syempre, sa Barangay San Antonio, patuloy din po ang ating iba't ibang mga kolaborasyon pagdating sa edukasyon at sa aspeto ng pangkabuhayan. So, unang-una, syempre, ang ating BSA Alternative Learning System ay tuloy-tuloy pa rin po. Of course, kamakailan ay pinasyalan po tayo ng ating representante mula sa Department of Education upang tiyakin na ang ating 20 learners sa ating alternative learning system ay kumpleto ang mga dokumento, kumpleto ang mga requirements. Dahil kakailanganin nila ito sa kanilang pagkuha ng kanilang final examination. So malapit na po ang kanilang final exams. Kaya talagang minimake sure ng DepEd na kumpleto ang mga dokumento ng ating mga learners. So good luck sa ating mga learners. Sana pumasa
no, ang ating 20 learners dito sa Barangay San Antonio. At syempre, no, ang aking patuloy na pagpapasalamat sa ating mga kaibigan mula sa Department of Education, sa ating ALS teachers, no, kay Teacher Jerry at kay Teacher Paul, maraming salamat. At syempre sa ating Committee on Education, led by Kagawad Pauline Blando. At syempre ang ating collaboration, no, with public high schools ay tuloy-tuloy din po, particular sa kanilang isinasagawang work immersion program para sa mga senior high students. So kamakailan ay nakapagtapos na po ang pilot batch of senior high students na pinadala sa atin ng Rizal High School. No? So layunin ng work immersion program ay para ma-expose ang kanilang mga senior high students, no, sa working environment, no, at saka yung realities, no, ng pagtatrabaho at paghahanap buhay. So syempre bahagi nitong exposure na ito is yung kanilang pag-instill ng discipline sa kanila. Syempre, no, yung pag-follow sa mga superiors, pagpasok sa wastong oras, no, at yung pakikibagay sa kanilang mga workmates. So again, maraming salamat sa Rizal High School at inaasahan pa ho namin, no, mga susunod na batch ng senior high school students na inyong ipapadala. Siyempre kamakailan, no, dumalo ang inyong lingkod, of course representing Barangay San Antonio, sa MOA signing ceremony na hatid naman po ng Kapitolyo High School. No? Patungkol pa rin po ito o kaugnay pa rin ng work immersion program dahil bago matapos ang taon pong ito, no, ang Kapitolyo High School naman ang siyang magpapadala ng kanilang mga set of senior high school students dito po sa Barangay San Antonio. So excited na rin po kami, no? Lalong-lalo na itong parating na Christmas season, no? Very busy ang ating opisina. So talagang itong mga maipapadala na mga work immersion program participants, no, ay tiyak na makakatulong sa aming day-to-day work, no, especially this coming holiday season. So again, ang aking pagpapasalamat sa Kapitolyo High School, gayon din sa Rizal High School, sa inyong tiwala, no, sa Barangay San Antonio na maging collaborator sa inyong work immersion program. At sa aspeto naman po ng pangkabuhayan, ng livelihood, no, ang aming mainit na pagpapasalamat sa Pasig City Peso, sa inyong na-provide na mga employment opportunities, no, para po sa aming mga kabarangay. No? Kamakailan ay pinasyalan po natin ang ating mga kabarangay na nabigyan ng pagkakataon na magtrabaho sa ilang mga fast food chains dito sa Barangay San Antonio. At nakakatuwa, no? Meron ding senior citizen na nagtatrabaho rin ngayon sa isang fast food chain. No? Dito rin matatagpuan sa Barangay San Antonio. So, medyo tricky lang, no, yung sa senior citizen dahil talagang yung mga aplikante ay talagang required na merong fit to work, no, may kailangan merong doctor's certificate na sila ay malusog, no, at pwedeng magtrabaho. No? So again, ang aking pagpapasalamat sa Pasig City Peso, no, sana marami pa tayong mabigyan ng mga employment opportunities dito sa Barangay San Antonio at syempre sa ating Committee on Livelihood headed by Kagawad Ping Aguilar. And of course, mga kabarangay, no, this coming Saturday, ang ating monthly sustainable program sa Barangay San Antonio. No? 2 of our monthly sustainable programs ay ating idadaos na this coming Saturday, November 15. No? Sana weather will permit. No? Pero alagay ko naman, no, umiigi-igi na rin ang panahon. No? Bagamat meron ng unti-unting pag-ulan. No? Pero sana mapagbigyan na tayo para maidaos natin ang ating mga sustainable program. So, syempre, unang-una dyan ang ating Basura to Ayuda program. No? This coming Saturday from 8 a.m. to 11 a.m. So, at ang ating drop-off points ay dito pa rin sa may Garnet Road. At yung isa naman po ay dito sa ating Urban Garden. So, tinatawagan na po natin ang ating mga suki na talagang nag-iipon ng mga recyclable waste, no? Sa ating mga ibang kabarangay na once in a while na nagpa-participate. No? Ito na po ang ating last Basura to Ayuda para po sa taong 2025. So magkita-kita po tayo this Saturday, mga kabarangay.
At syempre, no, bukod sa Basura to Ayuda, this coming Saturday din po ang ating BSA Sininggaling Program. So ito po yung ating free monthly art workshop na ginaganap po natin sa Emerald Avenue from 9 a.m. to 11 a.m. naman po. So this month's theme is, first, Children's Month. So inaanyayahan po natin ang lahat ng mga kabataang San Antonio, mga batang San Antonio na makiisa po tayo, mag-join po tayo sa ating isasagawang Sininggaling Program this coming Saturday. Ito na rin po ang last para sa taong 2025 at mag-resume na po tayo next year, sa January na po ng susunod po na taon. So magkita-kita po tayo mga kabarangay sa ating mga sustainable programs this coming Saturday. And of course, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph para lagi po tayong updated sa mga happening po natin dito sa ating barangay. Especially this coming Christmas season, marami tayong mga magiging activities, yung mga announcements natin, tiyak sa ating social media channels, ipapadaan ang mga announcements po na ito. So again, ang aking muling pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga mahal na barangay employees, the Barangay Council, the SK Council. Maraming salamat sa ating social media team. Thank you. For helping our community be informed sa mga kaganapan sa ating barangay. Of course, sa ating mga benefactors, mga donors natin, mga collaborators natin. Maraming salamat for helping us create more programs para sa ating mga kabarangay. And of course, sa ating mga constituents, sa mga kabarangay natin, sa mga netizens natin. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta na patuloy na ibinibigay para po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang iatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayong magdasal, especially isama po natin sa ating mga dasal ang ating mga kababayan na nasalanta nitong bagyong Uwan. So sa ating mga kabarangay, patuloy po tayong mag-ingat lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.